Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Hindi na kami nagkita, tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So, ano alam niya? So, fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gumawa ng nakakatawa na eksena sa harap ng mga reporters. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang biglaang paglabas sa publiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan nagpakitang gilas sa pag-jumping jack upang tulukan ang kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan na sa halip na simpleng pagtanggi lamang sa mga ulat na siya ay may malubhang sakit, hinarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga reporter sa Malacanang Palace nitong Lunes, April 13, 2026 nang may kumpiyansa at lakas. Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Kasabay niyan ang pagtatanggal ng Pangulo sa excise tax na LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ito ba ang paraan ni PBBM para tuldukan na ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan? Tama ka, Julius. Ito nga yung naisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para tapusin na yung mga lumalabas na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Especially, lumabas pa yung usap-usapan na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. So para pasinungalingan ng lahat na yan, kanina ginulat din kami ng Pangulo dahil mula doon sa may tanggapan, sa may guest house, naglakad siya papunta dito sa may gate 3 ng Malacanang, approximately nasa 100 to 200 meters. Ang layo na yan. Bago pa man siya pumasok dito sa mismong compound ng press working area, nag-jumping jack na siya sa labas. Tapos for the first time, pumunta siya sa press briefing area ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps at bago siya magsalita, nagpakitang gilas uli ang Pangulo, nag-jumping jack. Nag-explain siya, sabi niya kasi, sa ngayon, talagang maayos naman yung kanyang kondisyong kalusugan. Katunayan, ang pinakahuling bisita daw niya sa ospital mga 2 to 3 months ago pa daw, nung pinapaklear niya pa yung kanyang health condition pagdating doon sa diverticulitis. Kaya nga nagpa-scan pa raw siya doon. Ngayon, ang iniinom daw niyang gamot para sa kanyang maintenance, dalawa lamang daw. Yan ay para sa kanyang gout at para sa kanyang high blood. Maliban dyan, wala na raw siyang iniinom na ibang gamot dahil hindi rin daw siya naniniwala doon sa mga supplements. Ang ipinupursige raw talaga niya ay yung maayos na diet at exercise. Kaya nga pagkatapos nung kanyang press briefing, pagbibigay ng pahayag sa media, paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing room, naglakad ulit siya pabalik doon sa may gate 4, sa may guest house na tinatawag dito rin sa Malacanang. Nag-jogging siya. Pinakita niya na maayos yung kanyang kalusugan. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active physically. Actually, napasubo rin tayo, Julius, sa pagja-jogging kanina ni PBBM kasi kailangan natin siyang sabayan para kunan niya siya ng video materials. Pero ang sabi nga ni PBBM, 4 times a week daw siya nag-exercise, nagwe-weights daw siya, gumagamit din daw siya ng elliptical na machine, and then minomonitor niya yung kanyang heart to ensure na okay siya. Pero ang hamon niya doon sa mga nagbibintang na hindi okay yung kanyang kondisyong pangkalusugan, samahan daw siya sa gym. Narito ang kanyang sinabi. Challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan.
Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Matapos nga kumalat ang chismis ukol sa balita na may iniindang sakit ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay napakomento ang nakakatandang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na tinawag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na fake news ang pahayag ni Senador Amy dahil di umano inamin mismo ng senadora na matagal na silang hindi nakikita ng kanyang kapatid. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Pero bago nga itong pagpapakita ni PBBM sa mga kasapi sa media, kanina nagsagawa rin ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito niya naman sinagot yung video message na inilabas ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Doon kasi sa video message, sinabi ni Senator Amy na hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi siya ang pinatutungkulan niya tungkol doon sa pagsasabi niya ng salitang ito. Ang pinatutungkulan daw niya ay yung mga nagkakalat ng fake news. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Amy at ni Yuse Castro. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Dali, Ali, takbo, Ali. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!